Magandang araw mga bata. Ang ating week 8 ay itong center radius form of the equation. Ano? So, tingnan muna natin yung ating mga objectives. So, after going through this lesson, you are expected to illustrate the center radius form. Okay, center radius form of the equation of the circle. And determine the center radius form of the equation of the circle given its equation and vice versa. Now, then we will graph, determine the center radius form. Yan. So, yan ang inyong mga objectives natin sa lesson na ito. Okay? Tingnan natin, what is a circle? A circle is a set of all points x, y in a plane that are equidistant. Equidistant, ibig sabihin pare-pareho ang distance. Ano? Set of all points from a fixed center point. So, may center ito. So, to illustrate that, let us illustrate what a circle is. Ayan. Ito yung circle. No? Merong fixed na center. Ito ang center. Then, ang circle ay ito. Ayan, itong bilog na to. Yan ang circle. Set ng points daw yan. Ayan. So, ibig sabihin, yung mga points na ito na equidistant. Pag sinabing equidistant, pare-pareho ang distance mula dyan, papunta dito sa center. Kumbaga, kung magsusukat ka mula dito sa center, paikot, makakabuo ka ng circle. So, that's what circle is. Ano? Mamaya ating i-discuss yan. Ano? So, paano ito sagutan? Coordinates of the center, yung radius, and yung radii. Radii is the plural for radius. Pag maraming radius, radii ang tawag. Yan. So, dito sa example number 1, i-discuss ko ito sa inyo. Write the equation of the circle whose radius is 5 and the center is at the origin. So, paano pagka ganito ang problem? So, paano kukunin yung radius at saka center? Ano natin mamaya, no? Example number 2, write the center radius form. Ayan, ito yung ating isa sa mga objectives. Paano isusulat yung center radius form ng equation ng circle. Okay? So, ito naman ang sagot eh. Papaliwanag ko lang mamaya. So, illustrative example number 3. For the equation x minus 2 squared plus squared of y minus 1 equals 5 squared, where the center is h, 2 and 1. Dito sa example na ito, ayan, ano niya lang ito, i-define niya kung bakit, paano nangyari itong circle na ito, paano na i-drawing yung circle na yan. Mamaya ipapaliwanag ko rin sa inyo. Ano, ito naman, determine the coordinates of the center. So, given naman yung itong form na ito, this is general form. No? Kanina, ito, center radius form. Yung merong center radius form. Ayan, yung ganyan. Center radius form yan. Ito naman ay, yan, center radius form din na to. Tingnan nyo, oh. Yan. Anong pagkakaiba? May parenthesis, oh. May parenthesis yan. Ito may parenthesis. Center radius form yan. Pag naman walang ganyang parenthesis at ganito lang, kumbaga may x squared plus y squared. Tandaan yan. X squared plus y squared minus 4x. Yan naman ay, tapos equal 0. Laging equal 0. Ang tawag dyan ay general form. Mula sa general form, gagawin nating center radius form. Yan. Okay, so ito yung process. Ipapaliwanag ko din mamaya. Yan. Okay, so ito ay nasa page 30 ng inyong module, itong lesson na ito. Okay, papaliwanag ko yung mga examples. Sa example number 1 ninyo, ito, meron ditong tatlong circles. Circle A, Circle B, and Circle C.
So, itong circle A, circle B, circle C. I-determine natin ano yung mga coordinates ng center. Ito yung center. Center ng circle A. Ito yung center ng circle B. At ito yung center ng circle C. Magne-name tayo ng isang radius ng kada circle. And ano yung measure ng mga radius na yan? Or radii. Pag marami radii. So, merong dalawang klase ng circle based sa pwesto niya. Kung paano siya na-drawing sa coordinate plane. Merong dalawang klase ng circle. So, makikita natin dito yung dalawang klase ng circle. Ang isang klase ng circle ay ito. Tingnan nyo itong circle C. Ito. Itong circle C, ang kanyang center o yung gitna niya, yung center, ay narito sa mismo sa gitna o nasa 0, 0, nasa origin itong coordinate plane. Mapapansin nyo itong dalawang axis na to. So, yung center niya mismo nandito sa 0, 0. So, yun yung isang klase ng circle based sa pagkaka-drawing niya o pagkaka-sketch niya sa coordinate plane. Ang isa namang klase, ito katulad ng dalawang pala, yung center nila ay wala dito sa origin. Yung origin, ito yung gitna ng coordinate plane. Yung 0, 0. Itong dalawang to, wala So, kumbaga, yung kanyang center, wala sa origin. Unlike dito sa circle C, parang yung telescope, yung lens ng telescope ng baril, nasa gitna mismo. Ito naman, mawala to wala sa origin. Okay? So, paano ba natin gagawin yan? Let's have an example. Ito muna, unahin nating circle A. So, bonus ko yung circle A, sasagutan niyo yung circle B. Ayan. So, ito yung circle A. Ang circle ay pinapangalanan based sa kung anong pangalan ng kanyang center. So, in this case, ang center niya ay A. Kaya siya ay circle A. Itong isa, ang center niya ay B. So, kaya ang kanyang name ay circle B. Ito naman, circle C. Now, ano ang mga coordinates kanyang center? So, ang center niya, ito. Yun ang center. Okay? So, kung bibilangin natin yan, ito kasi yung kanyang gauge, no? 0.5, 0.5, kada step 0.5. So, pwede naman ganyan. Pwedeng ang gauge niya ay 1, 2, 3, 4. Pwedeng ganun, o pwedeng 2, 4, 6, 8. So, depende sa kung anong ilagay o kung anong gusto nyong ilagay. But in this case, ang ating gauge ay 0.5. So, kalahati. So, kung bibilangin natin, at naalamin natin kung ano yung mga coordinates. Ang coordinates ng center ay yung X and Y. Okay, tingnan natin. Ano ba yung coordinates niya? So, pag binilang mo dito, mula dito, X muna. Ito ang X. Itong horizontal. Yung vertical, yun ang Y. So, unahin mo munang tingnan yung horizontal, yung X. So, mula dito sa origin. So, bilangin natin. Ito'y 0.5. Tapos, negative 0.5. Negative 1. So, ang coordinates niya sa X ay negative 1. So, basta lahat ng pakaliwa, negative. Lahat ng pakanan, positive. Lahat ng pataas, positive. Yung pababa naman ay negative. So, dahil pataas to, bilang natin, ito pataas to. No, ito ay positive. So, 0.5, 1, 1.5, 2. So, nasa 2 yung center. Yun, tapat ng... So, since ganyan, ang ating center ay negative 1, 2. Ayun. Nasa tapat ng negative 1 at nasa tapat ng 2. Una lagi ang X. Negative 1, 2. Yun ang center. Now, yun yung X and Y natin. Or, pag sa circle, X and Y yan, pero palitan natin yung X and Y ng H at K para hindi tayo malito. H and K. Ang H natin ay yung negative 1, ang K natin yung yung positive 2. Okay? Now, ano yung radius naman? Alin yung radius? Ang radius na sinasabi ito. Kahit alin, kahit saan dyan. Basta mula sa center, papunta dun sa circle mismo, ay radius yun. No? So, ang radius natin dito, magne-name daw tayo ng isang radius. Ay, di ang radius natin A tsaka D,
So, ang radius natin ay yung line segment AD. Now, since iisa lang naman ang letter na inilagay dito, so yun lang ang radius na mapapangalanan natin. So, radius AD. So, kung meron din ng mga point sana, pwede pa tayong mag-name. Since wala naman na, so radius AD, kaya pare-pareho dapat ang sagot. Ano naman yung measure ng radayo? Anong measure nito? Anong sukat nito? Bilangin natin. Mula sa 2, natapos sa 5. O, di ma-minus mo lang yun. 5 minus 2. Diba? Ito yung tapat niya eh. Ito rin yung tapat niya. So, kung susukatin mo, 5, magmula sa 2, papunta sa 5. So, 2, 3, 4, 5. So, tatlo yun. Ang measure niya ay, ang radius natin ay 3 units. Kung i-fill up natin to, so ang center ay negative 1, 2. Ayun, negative 1, 2. Ang radius natin ay, ang pangalan ng radius natin ay line segment AD. At ang measure niya, ang kanyang sukat ay 3 units. Okay? Dito naman tayo sa circle B. Sasagutan nyo lang yan. Itong circle B. So, ito ang center. So, bibilangin nyo lang yan. Pakanan to ha, kaya dapat positive. 0.51, 1.52. So, ito yung katapat. So, 2 yan. Ito naman pataas. 1, 2, 0.51, 1.52, 2.53. So, yun ang center. So, sukatin nyo lang to, papunta dun. No? At anong pangalan? Ito, BE. So, ganun lang. So, masasagutan nyo, madali lang yan. Ito naman yung circle. Now, in the circle below, itong circle na to, yung XY ay yung point sa circle. Tapos, ang center ay aring origin. Ito yung unang klase ng circle. Tingnan nyo, parang yung sa barrel, yung sa mga sniper. Pagka ganyan, yung nasa origin siya mismo. So, ito yung isang klase ng circle based sa pagkaka-sketch niya sa coordinate plane. Paano natin isosolve yung kanyang equation? Using the idea ng Pythagorean theorem. Ito ang Pythagorean theorem. Yung x squared plus y squared equals r squared. Or yung a squared plus b squared equals c squared. Yun ang Pythagorean theorem. Ito, pwede mo ring gamitin. Dahil ito, ang Pythagorean theorem kasi parang, applicable lang sa right triangle. So, kung drawing tayo ng right triangle dyan, so, ibig sabihin, itong x squared, x, y, r, ito yung mga sides ng triangle. Ay, ang hypotenuse dito yung r. So, yun ang ihihiwalay mo. So, itong dalawa, pag in-square mo daw to, inad mo yung square nila, ang sagot ay yung r squared. So, kaya ito, x squared plus y squared equals r squared. So, kung natatandaan nyo yung Pythagorean theorem nyo, yun yung ibig sabihin noon. Yun ang derivation ng kaniyang equation. Pero tingnan natin yung mga example. Yan. Ito yung Pythagorean theorem. A squared plus b squared equals c squared. So, kung dadalhin natin yung Pythagorean theorem, ang Pythagorean theorem ay inyong lesson sa triangles, sa geometry. Okay? At ang Pythagorean theorem ay applicable lang sa right triangle. So, kung mag-drawing tayo ng right triangle dyan, makukuha natin ng x and y at saka yung hypotenuse. So, pero huwag nyo na pagkakaintindihin yung sinabi ko na yun. Basta ang ating topic ngayon ay circle. So, ito lang, dinidiscuss ko lang ang pinagmulan. So, kung di nyo maintindihan ang pinagmulan, basta naintindihan yung katapusan. Yun ang mahalaga, no? So, dyan galing yon. So, dahil circle ito at nasa coordinate plane, yung A, B, C, palitan natin, gawin natin X, Y, and R. So, yun. So, pinalitan natin, ito ay galing dito. Itong idea nito galing doon. Okay? Yung concept. Okay? Ganun parehong-pareho. Okay? Ito ngayon yung magiging equation, no? Equation ng circle na ang center ay nasa origin. Nasa 0, 0. Okay, minus, alisin nyo lang yung mga parentheses. Ganun siya. So, ang equation ng circle na ang center ay nasa origin or nasa 0, 0 ay ito. Yan, napakadali lang. As in, napakadali. O, kopyahin nyo lang to. Ang papalitan nyo lang ay yung radius. I-determine nyo lang kung ano yung radius.
No, anong sukat ng radius para makakuha kayo ng equation. Okay, let's go to our example. Kunwari ito, example number 1 natin. Write the equation of the circle whose radius is 5 and the center is at the origin. So ito yon ha, nasa origin. Ibig sabihin, ito ang gagamitin natin. Bakit? Kasi yung radius niya ay nasa origin. Nasa 0, 0. Ayun. Nasa 0, 0. So ang gagamitin nating equation ay are. So ayun na, nakasulat na. Write an equation of a circle with center at the origin. So ito yon. Now, gaya na sabi ko sa inyo kanina, ang papalitan nyo lang itong R na to ay bilangin natin. Anyway, kahit di natin bilangin, nandun na sa given o 5, nakalagay ang radius ay 5. Ay di papalitan mo lang yung R ng 5. So, kopyahin mo rin lang yung squared. No, 5 squared equals 25. So, para mas malaki, kakita ko sa inyo. Ito yung equation natin ng circle na ang center ay nasa origin. Anong papalitan lang? Ito lang. R. Palitan ng 5. R equals 5. Naroon kasi sa given. So, or kaya bilangin nyo. 1, 2, 3, 4, 5. O, diba 5 yan? Kahit saan nyo bilangin, 5 yan. Okay, palitan lang yung R ng ng 5. Okay? O, palitan natin. Tapos, i-simplify lang natin to. Actually, ito yung equation na din ito. Pero kung isa-simplify natin yan, yung 5 squared, ang ibig sabihin yan, ita-times mo yung 5 sa kanyang sarili. 5 times 5 equals 25. So, eto na, yung equation, ganun lang kadali. So, ganyan lang kadali yung So, pinalitan lang yung arrow. Inaro naman, ipapalitan mo lang 5 squared equals 25. Ayun, yun ang equation ng circle ng center ay nasa origin na may radius na 5. So, kung ang radius ay 10, ay di gawin nyo itong 10. 10 squared is 10 times 10, 100. Ganun. Kung ang radius niya ay 6, ay di gagawin nyo lang itong 6. So, 6 squared, 6 times 6 equals 36. Yun lang, mangyayari. Ganun lang. Kung ito ay 4, ay di gagawin nyo lang itong 4 squared. So, 4 times 4, 16. Magiging 16 itong 25. So, ganun lang. So, napakadali ng equation na yan. Next. Yung isa namang circle na ang center naman ay wala dito sa gitna. Ito kasi yung gitna, yung pinagtagpuan ng dalawang axis, yung 0, 0. Ito yung origin. Ito yung center ng circle. So, wala siya dito. Wala siya sa origin. So, ito yung isang klase. Paano naman ang equation niya? Paano ang equation kapag ang center ay wala sa origin? So, ito yon. Ito ang equation. Pero papaliwanag ko sa inyo. Galing din lang yan dun sa circle na ang center ay narito sa origin. Meron lang kaunting napadagdag. Ano yon? Diba ito yung equation ng center natin ay nasa origin. So, x squared plus y squared equals r squared. Yun lang yun. Pagka nasa origin. Now, kapag wala sa origin, dadagdagan lang natin yan ng HK. Alin ba yung HK? Yun yung center. Kasi dito, 0, 0 yung center. Kapag nasa origin, diba? 0, 0. So, kayo, wala ka na rin namang ilalagay kung 0, 0. Now, pag wala sa 0, 0, may ilalagay ka dahil hindi 0, 0 eh. So, ang tawag natin doon, ang ating representation doon ay HK. Okay? Tingnan natin. Sa example na ito, kung bibilangin natin ang ating HK, X muna ha. 1, 2, 3, 4. Nasa 4. Tapat ng 4. So, yung H natin ay 4. Ang K natin, 1, 2, 3, 4. 4 din. Although dito yata sa gauge na ito ay 0.5, 0.5 din. Kalahatian. So, 0.51, 1.52. So, ito, dito sa kabila ay 2 din. Yan. So, ang gagawin lang natin, itong x na ito, lagyan lang natin ng minus h. Ayan. Itong y naman, minus k. Yung r, ganun pa din. So, ano napadagdag? Ito lang, hk minus h minus k. Yun lang. Ano itong hk? Ito yung center. Coordinates ng center.
Okay? Pag nasa origin, itong h at k na to 0, 0. Kaya wala din kwenta. Minus 0, minus. Kaya wala na siyang hk. Pero kapag wala sa origin, ayan, kailangang may hk. Okay? So, yan lang tatlo na yan ang papalitan mo. Aalamin mo lang kung ano yan. Then, makukuha mo na yung center radius form ng equation ng circle. Okay? So, tingnan natin sa example na ito. Ang ating center dito, gaya ng bilang natin kanina, 2, 2. So, palitan mo, yung h ay 2, yung k ay 2 din. Tapos, ang radius natin ay 2 din. Nagkataon naman na radius natin ay 2 din. So, lahat ay 2. 2 lahat yan. Okay? So, anong gagawin natin? Di palitan natin to 2. Ito ay 2 din. Ito ay 2. Palitan lahat natin. O, yan. O, pinalitan na natin. So, yan ay yung center radius form ng circle. Center radius form of the equation of the circle. So, kung isi-simplify natin yan, so, ito lang isi-simplify natin. Itong 2 squared, magiging 4 lang. O, yun na. Ganun lang siya kadali. Anong ginawa? Hinanap mo lang kung ano yung coordinates ng center. Ano yan? 2, 2. Ito. Tapos kung anong sukat ng radius, dito din, nagkataon. Ay di pagpapalitan mo lang hk at r. Ang h ay 2, ang k ay 2, ang r ay 2. So pag napalitan mong ganon, isimplify mo lang yung 2 squared, magiging 4. O yan na. Yan na yung center radius form ng circle. Actually, ito yung dito, mas malinaw kung ano yung center at saka radius. Next. Illustrative example number 2. Write the center radius form of the equation of the circle with center at negative 5, 3 and radius of 12 units. So, ito kahit hindi natin kita ito, drawing na to, kahit hindi natin kita yan, dapat kaya nating sagutan. Nandito na yung hk, oh. Ito yung h, negative 5, ito ang k, 3. Tapos alam natin ang radius, 12. Ay di palitan lang natin yung h, ring h, palitan natin negative 5. Yung k, palitan natin ng 3. Tapos yung 12, gawin natin, yung r, gawin natin 12. O, ganun lang siya kadali. O, ito o. So, kahit hindi natin to kita, pero for the sake of illustration, so ito yun. Ito yung sinasabi niyang circle. Nasa 5, 3 daw. Ito yung 5, 3 yung kanyang center. Tapos ang radius ay 12. So, hindi natin masyadong makikita rito kasi maliit to. So, tingnan natin. I-illustrate natin ng mas malaki. Ito yung sinasabi niya. Kung mapapansin ninyo, so nilagyan ko to ng para mas maliwanag. Ito yung ating x and y axis. Ang center niya ay are. So, kung bibilangin natin yan, ayan, ito yung center. Tingnan natin, dito muna tayo sa x. 2, 4, tapos ang kanyang center nasa gitna ng 6 at 4. Ay di 5 yon. So, 5 ang ating center. 5 ang x. O yung h natin. 5. Tapos yung k ay nasa gitna ng 2 and 4. Ay di 3 yon. Pero ito negative kasi pakaliwa eh. Negative 5 at saka 3. Positive 3 dahil pataas. So, negative 5, 3. So, may negative to ha. Ito, negative yan. Negative to lahat. Basta pagpakaliwa, negative. Yan. So, nasa gitna siya. So, ito ay nasa gitna ng negative 4 at negative 6. So, yan ay negative 5. Yan. Okay? So, ang center natin ay negative 5, 3. Tingnan natin. Ano yung kanyang radius? 12. Tingnan natin kung 12 nga ito. Nagmula tayo sa 3, nakaabot tayo dito sa 15. So, kung bibilangin mo yan, 15 minus 3 ay digit 12 yun. Ano? So, kaya ang radius niya ay 12. Yan. Again, ito ay mga negative ha. Hindi ko nalagyan ng negative. That's negative. Yan, negative yan. Okay. So, yan ang center and radius. So, paano natin solve yan? So, gamitin lang natin yung equation ng circle na ang center ay nasa hk. So, palitan lang natin. Ari ang h, negative 5, k ay 3, ang radius ay 12. Now, kung mapapansin nyo, itong h natin ay negative. Negative siya. Kaya pag ipinalit nyo yan dito, kasama yung negative, itong minus na ito, magiging plus yan dapat.
magiging plus kasi negative, negative. Negative times negative, positive. Pero pag positive, magiging negative. So, ganito lang. So, para mas pasimplihin natin. Pag negative yung H or K, ang mangyayari sa inyo, gagawin yung positive din eh. Kapag positive naman, dapat minus. Ulit, pag negative, magiging plus. Pagka naman positive, magiging minus dito pag isinubstitute sa equation. Wala namang negative ang radius, laging positive yan. Kasi yan ay sukat ng layo o sukat ng haba. No? Wala namang sukat na kunwari sinukat mo kung gaano kahaba tapos negative 12 o negative 5. Walang ganun. Laging positive ang haba. Ano? Yan. So, papalitan ang H and K. Na. So, dahil nga negative ang 5, so magiging plus. Positive ang 3, so minus. Ganun na, baliktad. Okay, equals 12. Pinalitan lang natin. Yan, 5. Negative doon, naging positive. Positive din eh, naging negative din eh. Yung 12, yung radius laging positive. So, anong gagawin? I-simplify lang nga rin 12. 12 times 12, 144. O, yun na. Yun na sagot. Ganun lang siya kadali. Na. Ito ang tawag natin dito ay center radius form. Kasi kita mo yung center, kita mo din yung radius. So, dito mas kitang-kita. 5, negative 5, 3, tsaka 12 yung center radius form niya. Na. So, ganun lang siya kadali. Now, for the equation, x minus 2 squared plus y minus 2 squared equals 5 squared, where the center is 2 and 1, these are the coordinates of the center, 2, 1. So, paano natin to i-graph? So, pinapag-graph sa atin. Ito yung ating equation. Ito yung binigay na din ng center at saka yung kanyang radius. Tingnan natin. Ang radius niya ay 5. Ang center ay 2, 1. Yan. 2, 1 ang center. So, tingnan natin, paano ba i-graph yan? So, kung ilalagay natin yun sa equation, ang center niya ay 2 at 1. Tapos, ang radius niya ay 5. Bilangin nga natin kung 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Pwedeng hindi kayo dun magbilang ha. Pwedeng hindi kayo magbilang. Mula dito. 1, 1, 2, 3, 4, 5. So, tama itong drawing na to. Kahit dito kayo magbilang, 5 pa rin yan. Dahil center nga, circle nga ito. Kahit saan kayo magbilang. Mahirap lang magbilang patagilid eh. Kasi walang gauge, no? Pero left, right, up, and down, pwede mong bilangin kung gaano ang sukat ng radius. So, ang radius natin ay 5. Ano? Ang ating center ay 2, 1. Yan. Ito ang ating radius. Binilang natin yan. Ang radius natin ay 5. So, paano ba i-drawing yan? O, simulan natin. Una, alamin mo kung ano yung center. Ano ang center natin? Ayun, 2 at saka 1. Hindi kasama ang negative kasi baliktad dyan eh. Kung negative na dyan, ibig sabihin positive. Kung negative, kung positive naman, negative ang hahanapin mo naman dito. So, itong 2 at 1 ang ating HK. Ayan ang center natin. So, 2. Ari ay 1, 2. Okay, dito ang X. Ayun, 2. O, ang H pala. Ang K naman ay ari 1. Nasa tapat din eh. No? So, 2, 1. Kaya yun, 2, 1. Tapos, radius 5. Bibilang tayo ng 5. 1. Ayan. Bibilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, gayon na. So, ayun. 5. Pwede din tayo bumilang din eh. 1, 2, 3, 4, 5. So, dapat dito, yung drawing mo. Ayan. Bilang tayo dito. Mula dito. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. So, dito naman, 1, 2, 3, 4, 5. So, dapat dito.
Okay? So, kumbaga, yan yung mga boundary ng iyong circle. So, pag drawing natin, ganyan. Ayan. Okay, yan ang circle. So, buuin natin. So, yan ang circle. Ito yung sinasabi niyang circle dito. Ayan. So, ibig sabihin, pagka binigyan kayo ng ganitong equation, dapat kaya nyong i-drawing. Kasi kaya nyo namang alamin kung ano yung center at ano yung radius. O, yun lang yan. Nga, ganun ang pag-sketch. Ayan. Illustrative example number 4. Ayan. Ito naman, ang gagawin nyo naman dito, i-determine natin ang coordinates ng center. Ito ang given. Ito, kung mapapansin nyo, itong equation na ito, hindi ito center radius form. Ang tawag dito ay general form. Yan, general form yan. So, pag general form, equal 0. Mapapansin nyo, equal 0. Tsaka wala yung parenthesis, ano? So, x squared plus y squared minus 4x. So, gagawin nyo yan ngayon na ganito, yung center radius. Ito. Gagawin nyo siyang ganyan. Paano gagawin? So, ito, nandito naman, nasa inyong module, kung paano gagawin. Pero, i-illustrate ko lang ng mas malaki. Na, ito yung equation nyo. Gagawin yung center radius form para ma-drawing. Okay? O para ma-determine nyo kung ano yung center at saka yung radius. So, dito, hindi mo pa masyadong kita kung ano yung center at radius. Pero, tuturuan ko kayo ng shortcut para malaman. Kahit hindi nyo sundin itong gagawin ko ngayon na ipakikita ko, ay pwede nyong malaman kung ano yung center at radius. No, pero ito, papaliwanag ko muna sa inyo kung paano gagawin. Ano? So, gawin natin center radius form. Itong equation na to. Yan. So, ang tawag dito sa form na ito ay general form. So, ang unang gagawin mo is paghiwalayin mo yung x and y. Paghiwalayin ang x and y. Yung x hiwalay. Yung y ihiwalay din. So, dito ang y natin ay y squared tsaka 8y. Ang x natin, x squared at 4x. Ihiwalay din itong walang x, walang y. Ihiwalay mo. Bakit? Kasi siya ay walang variable. No? Ganun din naman sa tunay na buhay. Pag nagsasama ka dyan sa maraming x, malamang magkaka-x ka din. At magkaka-y ka din. Na? So, ang gagawin natin, sunod, ay pagsamahin natin yung x sa x, yung y sa y. So, itong negative 5, lipat natin sa kabila. Na, lipat natin sa kabila. Ito, yan, nilipat na natin kaya yung 5 naging positive. Okay, tingnan natin. Anong gagawin natin dito? Ang sunod na gagawin ay i-complete natin yung square nito. Completing the square ang tawag. So, paano gagawin yan? Itong negative 4 na ito, ang gagawin nyo lang, i-divide nyo sa 2. Sa isip, pwedeng sa isip lang. 4 divided by 2, anong sagot? Di 2. So, di-divide nyo lang yan sa 2. So, ito hindi nyo kailangan isulat. Isipin nyo na lang. 4 divided by 2 equals 2. So, tapos yung sagot, i-square nyo. Kung anong sagot, di ba? 4 divide 2 ay dito din. Tapos, i-square nyo yung 2 na yun. 2 times 2, 4. So, susulat nyo lagi. Laging plus yan. Plus 4. Yan ang completing the square. O, dito naman, ganun din ang gagawin. Sa isip lang to ha. Although, susulat ko para makita nyo. 8 divide 2. I-divide mo sa 2 yan. Anong sagot? 4. Tapos, yung 4 na yun, i-square mo. 4 times 4, yun, ganun ang pag-square ha, ita-times mo sa kanyang sarili. 8 divide 2 ay 4. 4 times 4, 16. Ayan, ganun. 16. Ayan, 16. Okay, now, tandaan nyo lang na ito hindi na sinusulat itong 2 ha. Sinulat ko lang para ma-imagine nyo yung ini-imagine ko, no? Now, pag nagdagdag kayo dito, sa side na to, dapat dito sa side na to magdadagdag din kayo or else maiinggit yung 5 kasi nagdagdag ka dun sa kabila, sa kanya hindi ka nagdagdag. So nag plus 4 ka doon at nag plus 16 ka, di magpa plus ka rin dito ng plus 4 at plus
16. Ayan. Para fair. Okay? So, anong mangyayari? So, ayusin lang natin ang sulat. So, yung 4 divide 2 equals 2 times 2, 4 ulit. Yung 8 naman, nagkaroon tayo ng 16. So, dapat, yung dinagdag mo dito sa kabila, ito, at saka ito, ay idadagdag mo rin din sa kabilang side ng equation. Okay? So, para patas. Tapos, anong mangyayari? Ang gagawin natin, yung kaninang inisip mo, so, i-add natin to 5 plus 4 plus 16 equals 25. Ano? Ay, ito naman, gagawin natin dito, ifa-factored form natin. Factored form naman. So, ano ba yung inisip mo kanina dito? Nung dinivide mo yung negative 4. Di ba ang nakuha mo dyan ay 2? No. Dito naman, nung dinivide mo, nakuha mo ay 4. Tapos, in-square mo lang, kaya naging 16. Ito, in-square mo lang, kaya naging 4. So, yun din lang ang pagkukunan mo para sa factored form, katulad nito. Yan. 2. Etong 4, paano ba nakuha natin yung 4? Kanina. Di ba dinivide natin yung 4 divided by 2, naging 2. So, yun lang isusulat mo. Alisin mo tong squared, ilalagay mo sa labas, tapos x minus 2. Saan galing ang 2? Dun sa dinivide mo dito sa 4. Anong sagot nung dinivide mo ito sa 2? 2, di ba? Ito naman, dinivide mo ito sa 2 kanina. So, anong mangyayari dyan? So, anong ilalagay mo dito? Ang ilalagay mo dito, 8 divide 2 ay 4. Yan. Nagiging 4 lang siya. Tapos yung square sa labas na. Oh. Kung mapapansin nyo, ito na yung ating center radius form. So, ulit. Saan nakuha ring 2? Yung dinivide mo kaninang 2 din Dinivide mo to ng 2. Anong nakuha mo? 2. Kaya naging 4. So, ito yun lang lalagay mo. Ito naman kanina, saan nakuha ang 4? Dinivide mo lang itong 8 sa 2. Kaya 4 nakuha mo. Ayun, ito na yun. Kaya may 16 doon. Okay? Tapos yung square, lagay mo lang sa labas. Yan. Yan ang factored form na yan. So, nasa center radius na ito. Alam na natin. Determine na natin dito kung anong center. Bakit? Ito ang HO, ito ang H, ito yung K. H, K. Yan. Ang H natin ay 2. Ang K natin ay 4. O di HK na yon. Ang radius naman natin, ano lang natin to. Kunin lang natin yung square root ng 25. Ano ba ang square root ng 25? Ang square root ng 25 ay 5. So, ito yung H. Ito yung K. Ang center natin ay 2 and 4. Ang ating R naman ay 5. Ayan. Okay? So, center natin ay 2. Tandaan natin ha, pag negative din magiging positive yan. Pag positive, negative. Baliktad. No? So, 4, minus 4 to, kaya ang center niya ay positive 4. So, ang center natin ay 2, 4. Ang radius natin ay 5. Ulit, kaya nakuha ang 5, na-square root mo yung 25. Pag sinabing square root, ano ba yung ipagta-times mo na 25 ang sagot? Diba 5 times 5? Ayun. Ang radius natin ay, radius is 5. Okay, gaya ng naipangako ko sa inyo, tuturo ko sa inyo yung shortcut para hindi na kayo dumaan sa mahabang proseso ng pagkuha ng center at ng radius ng equation ng circle kung ganito ang given. Ano? Kanina, ito yung process niyan. Ano? So, medyo mahaba-haba. Actually, pwede namang maiksi yan. Kaso, step by step ko lang para maintindihan ninyo. No, so, ang ating center ay 2 at saka 4. 2, 4. At ang ating radius ay 5. So, kung gagamitin natin itong prosesong ito. Now, ituturo ko sa inyo na mabilis lang makuha yung center at radius. Okay, so, pwedeng mental. Ito, pwedeng mental, pero papakita ko pa rin kung paano i-solve, no? Pero ito ay pwedeng mental, ano? So, tingnan natin. Ang ating nakuhang
center ay 2 and 4. Radius equals 5. Now, paano ba nakuha yan? So, kunwari, ito munang center. Yan, 2, 4. Paano nakuha yung 2 and 4? Madali lang ito. Tingnan nyo lang itong x and y na to. Yan. Itong x and y. Hindi yung x square ha. Yung ito, x and y. I-divide mo lang sa 2 yung 4. 4 divide 2, 2. 8 divide 2, 4. Yun yun, ano? So, kung negative, magiging positive. Okay? So, 2, 4. Dinidivide lang sa 2. So, ganun lang siya kabilis. Now, paano kunin yung 5? Yung 5, hindi itong 5 na ito yan ha. Nagkataon lang na pareho siyang 5, pero hindi yan yun. Okay, paano makukuha yung radius na 5? Hindi ito yung negative 5 ha. So, nagkataon lang na parehas yan na 5, pero hindi yan yun. Ano? So, paano ba nakuha itong 5? Ayan, radius equals 5. Okay, may kinalaman yan dito sa 2 and 4. Okay, di ba ang center natin 2 and 4? Okay, ang gagawin natin dyan, yung 2 and 4, i-square lang natin. Square ng 2 is 4. Plus 4 square plus 5. Ang 5 na to, itong 5 na to, yan yun. Ha? So, pag negative yan, ipa-plus mo. Pero kung positive yan, kung sakaling naging positive yan, ima-minus mo siya. So, 2 squared, ang 2 squared ay 4. Plus, ang 4 square ay 4 times 4, 16. Plus 5 equals 25. Yan, equals 25. Now, yung 25, i-square root mo lang yan. Anong square root ng 25? Ang square root ng 25 ay 5. Ayan, kaya nakuha. Ulit. Diba? Kung naisip mo, kunwari, ang naisip mo, diba, sabi ko sa inyo, yung shortcut is, yung kalahati lang nito at kalahati lang niyan. Divide 2 mo lang. 4 divide 2, 2. 8 divide 2, 4. So, 2 and 4. So, kung 2 times 2 is 4, and 4 times 4 is 16, so 16 plus 4 is 20. Ito, may minus 5 dito. So, sa halip na ma-minus mo, ipa-plus mo. Plus 5 equals 25. Tapos, anong square root ng 25? 5. So, doon nakuha yung 5. Ganun siya ganun lamang, ganun ang shortcut niya. Ito, pwedeng iniisipin nyo lang kahit hindi nyo na isulat. Pero kung nalilito kayo, di isulat nyo pa rin para makwenta nyo yung square root of 5. Let's go home! Let's go home, ladies and gentlemen! Let's go home! Let's go home! Let's go! So, ang inyong sasagutan ay itong learning task 1. So, may sagot na itong A, circle A. B and C na lang ang inyong sasagutan. Tapos, learning task 2. Ayan, write the standard form of the equation of the circle with center at the origin and radius 9. So, 9 lang naman ang inyong dyan isa-substitute. Dun sa R. Okay? Write the standard form of the equation of the circle with center. O, di ang dali niyan. Isa-substitute nyo lang din to. Yung tangent to x-axis, ang ibig sabihin noon, ang radius mo ay 6. Ibig sabihin na nandoon sa x-axis ang kanyang circle mismo. What is the center and radius of the circle defined by the equation? O iano mo lang ang center at radius. Ito yun, Tinuro ko sa inyo kanina. Ayan, Yan, ito. Ito ang center, tapos ang radius, kunin mo lang ang square root ng 16. Okay, said change the equation of the circle. Ito. Into general form. So, ipo-perform nyo lang to. X plus 1 times x plus 1 plus y plus 3 times y plus 3. Ayan lang yan. What is the center and the radius of the circle? This equation is, ayan. So, pareho lang. Gagawin nyo lang. Ito naman gagawin nyo tong ganun. Center radius form. Ito namang center radius form, gagawin nyo namang garni. Baliktad. Okay? Now, determine
the equation of the circle in the figure. So, tingnan nyo lang kung yung kanyang radius at saka yung kanyang center. So, makukuha nyo na yung equation yan. Ang learning task 3 naman ay i-graph nyo lang to. So, katulad na ang dali na lang niyang, ito katulad nito, ang dali na lang niyang i-graph kasi alam mo naman ang center. Ang center nito ay negative 1, at saka 2, di ba? So, babalik ta rin na. Positive, gagawin negative, gagawin positive. Tapos, ang radius niya, kunin mo lang square root ng 9, 3. O, edi ganun lang. So, ang negative 1, 2 ay negative 1, 2. Ayan, ito. Okay? Tapos, yung radius, bibilang ka lang ng 3. Pag ganun, no? Pag ganyan, yan. Parang ganyan ang kanyang kuhan. Parang ganyan ang kanyang graph. Ayan. Dito naman, itong number 4, gawin mo munang katulad niyan para malaman mo kung ano ang radius at center. Ito ganun din. Halata na din kung ano ang center. I-divide mo lang yan sa, hindi. Ito na yung center mismo. 2, negative 2, and negative 3. Tapos, square root mo lang to. Yan. Dito naman, pwede nyong gamitin yung yung sinabi ko sa inyong shortcut. Divide mo lang ito sa 2, at itong 8, tsaka 6. So, pag dinivide nyo ito sa 2, magiging 4, negative, at saka, negative 4, At saka, 6 divide 2 ay 3. So, pwede nyo na lang i-gamitin yung shortcut, So, ito, 8 divide 2, 4, at 6 divide 2 ay 3. So, ito yung center nyo, ganyan. Ito yung negative 4. Okay? 3. So, paano naman yung ito, 39. So, 39 plus ano ang square ng 4? 4 times 4 is 16 plus 16 tapos plus 3 times 3 is 9 plus 9. So, ilan yan? So, 39 plus 9, 48, 58, 64. 64 to. Yan, 64. So, ano yung square root ng 64? Ang square root ng 64 ay 8. Ayan. So, nyo na, may gagraph nyo na. Negative 4, narin 1, 2, 3, 4. Aring negative 4, tapos 3. 1, 2, 3. So, aring center nyo. Tapos, bibilang lang kayo ng 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lampasan. O, 8, ganun. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Okay. Tapos, 8 din doon. Ganon. Pwede naman gawin yung 2. Kunwari, 2, 4, 6, 8. Yun, ganon. Pwedeng ganon para mas maigsi kayo. 2, 4, 6, 8. Lalagyan nyo lang ng 2, 4, 6, 8. Lalagyan nyo lang syempre ito ng number na negative 2, negative 4, negative 6. Ganun para alam mo. 2, 4, 6, 8. Yan. Okay? So, pagka yan nyo, sinircle nyo, hindi ko lang kayang i-gawing perfect circle. So, kayo, kaya nyo gawin yung circle yan. So, ganon. Ganon din ang gagawin dito. Pwedeng shortcut na lang kahit hindi na ito i-transform na gawin ganon katulad nito. Kahit hindi mo na gawin katulad niyan, gawin nyo lang yung shortcut, okay na yun. Ito, madali lang ang number 3. Okay? Then, learning task 4. Madali lang. Katulad lang yan ng, ng learning task 2.